I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Hanap mo ba'y budget-friendly na pang-araw-araw na motor ni Honda? Baka si Honda Dio 110 2024 model ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin yung specs, features, at syempre yung kanyang updated price. So without further ado, let's start this video. So finally guys, nandito na nga yung pinakahihintay ninyo na si Honda Dio 110 which is 2024 model. Actually, aside sa kanyang matte black na color variant, meron din siyang color variant guys na combination ng black and red. And kung mapapansin nyo, pagdating pa lang sa kulay niya, napaka-premium na ng itsura, no? So before ang lahat, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 109cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, at may timbang na 104 kg. So kahit lady rider guys, ay kayang-kaya itong i-maneuver kasi napakagaan lang naman ng scooter na to. At maganda din itong scooter na to pang beginners. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, itong scooter na to ay may seat height na 755mm at may ground clearance sa 158mm. So sa height ko na 5'5 guys, kayang-kaya natin itong abutin tong scooter na to. And ang napansin ko dito sa scooter na to guys, kumpara doon sa na-review natin before na yung may color orange variant, mas nagustuhan ko yung color niya ngayon dahil nga napaka-minimal, napaka-premium ng itsura at napaka-stylish na din ang kanyang decals. So dito sa front guys, kung mapapansin nyo, naka-LED po yung kanyang headlight at napaka-eye-catchy po niya sa mata, no? And aside sa kanyang LED headlight dyan, naka-LED na din po dito sa baba, no? And equipped na din po siya ng daytime running light. Pagdating naman sa turn signal, ayan, visible na visible kahit na naka-halogen pa yan. And para sa akin, goods na goods yan and napaka-advantage yan lalo-lalo na sa gabi, no? And dito naman sa baba, ayan, napakaganda din po ng kulay niya, no? Pair ng kulay niya dito sa kanyang mga fairings. And dito, ayan, kung mapapansin niyo guys, para siya naka-carbon matte fiber dito. Ayan, may mga angulo na ganyan. Tapos pagdating dito, ayan, naka-plain matte black siya. And may sticker na po siya ng combi brake. So napakagandang feature yan guys na nilagay ni Honda dito kay Honda Dio. Nang sa ganon, makakaiwas kayo sa paglalak ng wheel. So combi brake, pag halimbawa pinihit mo yung left lever, 70% mag-engage sa rear wheel at 30% dito sa front wheel. So kaya siya tinawag na combi brake. Both wheels ay mag-engage. So kung mapapansin nyo guys, sa wheel niya sa front medyo malaki na at ito ngayon ay mayroong tire size na 90 by 100 by 10 which is 10 inches at ayan, steel rims na din siya pagdating naman dito sa kanyang parang cast wheel, no? Ayan, napaka-astig po ng itsura niya, naka-color glossy black at syempre nilagyan na din ni Honda ng reflector dito for added visibility during your night ride. So sa mga nag-aalangan dyan, dahil nga medyo maliit yung gulong ni Honda Dio, well, wag na kayo mag-alangan guys dahil pag si Honda ang may gawa, alam nyo namang napaka-durable at napaka-tibay. Ayan. So dito tayo sa bandang side. So pagdating naman sa kanya mga levers guys, ayan, naka-black din, match na match sa color ng body niya. And sa side mirror, ayan, naka-typical dahon type yung side mirror niya. And para sa akin, goods na goods yan. Napaka-durable, tsaka napaka-premium ng itsura, no? Bagay na bagay sa scooter na to. And kung mapapansin nyo, meron na din po pala siyang wide footboard na kung saan pwede mong ilagay dito yung mapapamili mo since itong motor na to ay napaka-friendly, no? Gamitin pang araw-araw, pang pasok sa trabaho, kahit pa pang negosyo. Ayan. So dito, kung mapapansin nyo guys, napakalaki na. And meron din siyang dalawang utility hook, front at saka dito sa back. Pwede kayo magsabit dito ng mga pinamili nyo at pwede dito. Yung wala nga lang po dito is yung front pocket. Ayan guys. So malinis yung design dito. Ito yung kanyang choke. Tapos nandito naman yung kanyang ignition. So naka-mechanical key pa rin po siya hanggang ngayon. And dito po yung bukasan ng seat. Ayan, balikan natin dyan mamaya. And
yung nagustuhan ko din dito guys, yung kanyang dashboard na napakalaki. So talagang visible na po lahat ng mga information dito na kakailanganin mo habang nagra-ride ka, kagaya ng speedometer, odometer, turn signal indicator, ayan, napaka-visible na. So ma-aware ka talaga if ever makalimutan mong ma-turn off itong turn signal indicator. Ayan. Tapos, fuel gauge, kitang-kita mo na kung malapit ka ng may empty. High beam, low beam na indicator light, nandyan din. Tapos, kung mapapansin nyo guys, may nakalagay pa rin dito na Honda, which is yung kanyang pride of ownership. At may nakalagay din dito na moto scooter. Actually, itong motor na to guys is friendly talaga, no? Kahit nasa beginner, kahit sa lady rider, kasi napakadali lang po imaneho nito. At kung naghahanap naman po kayo ng motor na pang beginner, nire-recommend ko po itong Honda Dio para sa inyo, no? At pwede din po siya kung malaking tao ka din, kasi meron siyang malawak na footboard. So hindi na po madaling mabangga yung tuhod nyo dito kay Honda Dio, kasi kita nyo naman, ayan, no? Napakalawak ng footboard na yan. Pagdating naman sa upuan, meron siyang wide seat cushion. At kung mapapansin nyo, napaka-comfy na din po nito upuan, kasi napaka-generous na din ng kutsyon niya, naka-single tone. Ayan. At kita nyo naman guys sa stitches, napaka-premium. Ayan. So, check natin guys yung kanyang underseat para makita nyo na itong scooter na to ay pwede din pang negosyo. Kasi pwede mo ilagay dito yung mga mapapamili mo. If ever, kahit nga grab rider ka, pwede din itong scooter na to, kasi napaka-friendly nito kung may mga delivery ka. Kasi aside sa kanyang underseat, meron siyang malawak na footboard. At pwede ka din magpakabit ng top box dito kung may available na bracket para kay Honda Dio. Anyway, ito po yung cover ng kanyang muffler, no? Heat guard po yan. So ito po yung kanyang underseat guys. Kitang-kita nyo naman, napakalaki na. Tapos meron pa siyang tool organizer dito. So para sa akin, goods na goods yan, para nang sa ganun organize yung mga tools mo, hindi nakakalat kung saan-saan. Tapos may space pa dito mapaglagyan ng mga gamit mo. And ito yung kanyang manual. So ito yung gamit na gamit guys pag halimbawa may katanungan ka regarding dito sa motor na to, or kung kailan ka next magpapa-maintenance. So this one guys ay merong underseat storage na 14.4 liters. So napakalaki na po talaga, no? And kasyang-kasya dito raincoats, papers ng motor, at kahit ano pang mga belongings mo. So I'm not sure kung kasya dito yung full face helmet. Check natin. Ito yung helmet ko guys, no? This one is medium size. So check natin kung kasya ba. Ayan. Ayun. Hindi siya kasya, no? Hindi kasya ang medium size helmet. This one guys is yung free helmet ni Honda Venus pag bibili kayo ng motor, LYR. Color blue. Anong size nito? Parang small. Kasi medium yung sa akin guys eh. So check natin kung kasya tong small na full face helmet ni LYR. Ayan. Tanggalin natin to. Hindi pa rin kasya. So hindi kasya ang full face helmet dito guys, kasi wala akong half face na helmet kaya hindi natin ma-check. So ayan. Pero kung gusto niyo po talagang makasya yung helmet guys, pakabit na lang kayo ng top box na 45 liters para check niyo kung kasyang-kasya yung helmet, no? So ibalik na natin to. And pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity guys, ito ay merong malaking fuel tank capacity na 5.3 liters. At since ito po ay matipid sa gasolina na, malayo-layo na po yung mararating nyo bago po kayo magpapagasolina ulit. At kiniklaim ni Honda na kanyang average fuel consumption is 58.3 km per liter. So malayo-layo na po yung mararating nyo bago po kayo magpapagasolina ulit. So lahat po ng sinasabi ko dito guys ay based lamang sa, ayan, sa website ni Honda. So ibalik na natin to. Ayan. Goods. Tapos pagdating dito sa side, ayan yung itsura niya guys, ano. So aside dito sa kanyang sticker na combi brake dito sa Honda na pangalan niya, meron din siyang malaking sticker dito guys, which is yung pangalan niya na Dio. Ayan. And napaka minimal lang din. So ito yung mga tipo kong motor guys na wala masyadong kulay, since mahilig po tayo sa white, black, and gray combination. And para sa akin, pasok na pasok po sa panlasa ko. Ito po yung kanyang center stand. Ayan. Tapos ito po yung apakan ng angkas. Wala po siyang foot peg. So diretso po yan dito sa kanyang footboard hanggang dito sa apakan ng angkas. So para sa akin, goods na goods din yan kasi medyo malapad na din.
and hindi ka na problema pag sasampa ka dito kasi relax na lang din yung pagkakalapat ng paa mo dito since malapad din po yung apaka ng angkas. And meron din siyang angulo dito guys, para naka carbon mat fiber. At sa mga nagtatanong, ayan guys, naka-kickstart pa rin po siya. So wala pong pangamba pag halimbawa naubusan kayo ng baterya kasi may pag-asa pang aandar yung motor na to. It's because may kickstart pa siya. And i-check din natin yung kanyang taillight. So pagdating nga pala sa taillight niya guys, ayan, napakalaki ng taillight niya. So imposible na hindi ka talaga magiging visible sa nakasunuran mo kasi nga sa laki ng taillight niya. And siya po ay naka full assembly with brake light and turn signal light na naka halogen or naka bulb type pa rin. Ayan, naka reflector na din siya guys, no, for added visibility during your night ride. Tapos yung sticker niya na Honda at saka yung kanyang plate. And sa tapaludo naman niya guys, ayan, napakalapad, no. And para sa akin, goods na goods yan. Nang sa ganon, hindi kung saan tatalsik yung mga putik. At siya po ay ginamitan ng ayan, monoshock unit swing suspension. At mayroong tire size sa likod guys na 90 by 100 by 10. Ayan, steel rims pa rin po yung kanyang cast wheel. At ito po ay tubeless na din. So, goods na goods yan guys. Kung mapako to, hindi basta-basta mag-flat. So, ito po yung tambucho niya guys. Yung pinakita ko kanina sa underseat, ito po yung parang sa heat guard ng tambucho na to para hindi po madaling mapaso yung angkas ninyo or kayo kung sasampa kayo dito. Ayan. Tapos, ayan din po yung kanyang apaka ng angkas. May heat guard na dito, plus heat guard pa dito. Secure na po yung legs ng angkas nyo. So, actually guys, wala namang nabago dito sa 2024 model kundi yung kanyang color at saka decals lang. So if ever i-upgrade to ni Honda sa year 2025, ano yung gusto nyong maging upgrade dito? I-comment nyo nga sa baba. At kung interested kayo dito sa scooter na to guys, ito ngayon ay merong updated price na yan, 62,400 if bibili nyo po ng spot cash. Pero kung gusto nyo naman po ng hulugan, ang down payment is 4,805 at yung monthly sa 3 years na 2,949 at 3 days na 200. Anyway guys, meron pa kayong bracket na mapagpipilian dito, like 6 months up to 36 months. At ito lamang po ay available dito sa may Honda Venus Marketing sa may Sobrica Street, Tagum City. Ayan po sa screen yung full address at ilalagay ko na lang din po sa description box yung full address at yung phone number. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Honda Dio 110 2024 model. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya this year 2024? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? I want to know your thoughts below. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!